Dear Tita L, magandang gabi po sa inyo at sa lahat ng mga nakikinig. Pakitago lang po ako sa pangalang Roxanne. 31 years old na po ako. And yung boyfriend ko, well, fiancé na since engaged na po kami, ay 34 years old. 3 years na po kami sa aming relasyon at 8 months since we've been engaged. Gusto ko lang pong malaman kung valid ba at normal ba tong nararamdaman kong pagod sa relasyon. Tsaka feeling unwanted at hindi mahalaga sa taong mapapangasawa ko. Well, kung ako po ang tatanungin kasi, parang walang emotional intelligence yung partner ko pagdating sa akin. Wala ring effort na unawain ako kahit humahagulhul na ako sa harap niya. Tinatawanan pa niya ako at sinasabihang madrama. Kahit bago pa lang po kami nun, ganito na talaga ang ugali niya. Tinanggap ko na po yun kasi mas marami namang bagay na ginusto ko sa kanya. Sana sinabi mo kung ano-ano yun. Pero lately, nade-drain na po ako. Siguro kasi nga, nagpa-pile up na yung issues na hindi naman niya ina-address. Hindi po namin siya nare-resolve. Mas madalas, canceled yung mga lakad namin kesa sa natutuloy. Pero kapag mga kaibigan niya, mga guys, lagi silang natutuloy. May times din na mas pinili niyang sa kanila sumama kahit meron na po kaming prior na schedule. Sinubukan ko namang ilapag sa kanya pero gaya po ng dati, bigo ako. Kasi again, ang tingin niya, nagdadrama lang ako. Ginagawa ko naman daw issue yung hindi naman dapat na issue. Kapag daw magkasama na kami, mag-iiba na raw siya. Pero kailangan ba talaga, Tita L, magbago lang siya pag nagsasama na kami? Ano naman yung guarantee ko na hindi lalala yung kawalan niya ng pakialam sa akin? Kung ngayon pa lang, sobrang ubos na ako. Normal lang po ba, Tita L, na gusto kong i-call off ang kasal namin? Hanggang dito na lang po at maraming salamat in advance sa i-share niyong insights. Muli ako po si Roxanne. Roxanne, ang tanong mo ay, normal lang ba na gusto mong i-call off ang kasal ninyo? Alam mo yung kasabihang when in doubt, don't? What does your gut tell you? Kasi alam mo, Roxanne, no girl deserves to be treated as may hinaing ka o meron kang konting concern at pag sinabi mo, nagdadrama ka. No one, actually, not even no girl, no one deserves to be treated that way. Sana pinapakinggan ka. Sabi mo nga, 'di ba, parang kulang ng emotional intelligence yung fiancé mo. At noon mo pa naman to alam, tinanggap mo na lang. Kaya nga sabi ko kanina, sana sinabi mo man lang sa letter mo kung ano ba itong mga good qualities na pinikit mo yung mata mo. O kaya, you turned your other cheek sa ganitong klaseng ugali na for me, nung binabasa ko yung sulat mo, I feel that your fiancé is narcissistic. Gusto nyo ba i-research kung ano yung narcissist? Eto, sabay-sabay tayo. Feeling ko kasi narcissistic yung trait ng jowa mo o ng tawag nito, yung fiancé mo. Having an excessive or erotic interest in oneself and one's physical appearance. Narcissistic behavior.
extreme self-involvement to the degree that it makes a person ignore the needs of those around them. Feeling ko, sa'yo, narcissistic siya. Pero, sabi mo nga tinanggap mo na. Pero ang tanong ko, tinanggap mo siya. Noong kayo ay mag-boyfriend-girlfriend pa lang, kaya mo ba natanggapin siya na ganyan siya kapag mag-asawa na kayo? Siguro mas maganda if you think about it first instead of habang nasa marriage na kayo at kasal na kayo, 'di ba? Pinag-isa na kayo ng simbahang Katoliko o kung anumang simbahan ang religion ninyo. Tsaka ka magbe-bail out kasi mas mahal ang anal kesa sa kasal. Ang tagal ding proseso niyan. Mas maganda siguro kung pag-isipan nyo muna kung dapat ba talaga kayo maging forever na magka-partner. Kasi 3 years pa lang din naman kayo eh. Alam mo, para sa akin maybe siguro sa mga mas bata sa akin, 3 years, matagal na yun. No, and I say that nang nanglalaki ang mata ko. No, pati butas ng ilong ko. No, hindi yun matagal. Akala nyo matagal? Antayin yung mag-5, antayin yung mag-10, antayin yung mag-15. 20 nga, may nadidiscovery ka pa eh. Diba? Pero huwag tayo umabot sa 20 bago kayo magpakasal. Siguro just give it 5 years pa. Bata ka pa naman, 31 ka. 3 years na kayo. By then, you'll be 33. Siya naman, 36. Hindi ba? Give it time first. Kesa naman sa magsisi kayo parehas. Alam mo yun? Sana yung atensyon na binibigay niya sa mga kaibigan niya, kung mahal ka niya talaga at kung binibigyan niya ng priority ang relasyon ninyong dalawa at kayong dalawa ang magsasama sa hirap at ginawa habang buhay hanggang may hininga kayong dalawa, sana bigyan din niya ng importansya and priority. Diba, Roxanne? Kung akong tatanungin mo, I wouldn't push through with the wedding, but this is just me. But since you're asking my insight, I suggest you don't. And ang pinakang huli, ang tanong ko sa'yo, what does your gut tell you? Alam mo yung woman's instinct? It's like 99.9%. Okay, Roxanne? 'Di ba? Parang germs lang na tinigbak ng sabon. 'Di ba, Roxanne? Bigyan mo muna ng time. Kasi, sayang baka talagang hindi kayo meant. At least di pa kayo kasal. Diba? Marami pa dyan, huwag kang mag-alala. Yung bibigyan ka ng importansya. Gusto mo, pakilala kita kay... Charot!